madiskutir kan mga sensitibong issues sa satuyang kapalibutan. Sorsogon City Updates. Mapahayag, asinmanantad, Kan mga pangyayari Na may kinaaraman sa paggogobyerno kan syudad ng Sorsogon. Sabayan si Mayor Sally Lee. kada Sabado alas 7 nin pagkaaga, sa pagtatao ng update sa satuyang namamanwaan, magdangog Magpartisipar asin makisumaro sa pagtatao ng impormasyon sa ikararahay kan syudad ng Sorsogon. para sa gobyernong may tunay na malasakit. Tunay na serbisyo. Lain pasakit sa tao. Marinal daw sa inyong mga tugang, welcome po sa programang Sorsogon City Updates. Aldaw po nin Sabado, petsa 8. Ano yan? Petsa 8 na kan bulan po ni Nobyembre. Yolanda, ano mo yan ha? Yolanda anniversary. Mga kababayan, sa Giraray po, sa pangaran kan Alkalde kan Syudad, City Mayor Sally Lee, and of course, sa pangaran po kang City Council, sa paingenod po ni City Vice Mayor Honorable Charo Dichuso Lugronio and ang bilog tabi na Konseho kan Syudad. Kami po mga kababayan, mapaabot din update sa nagkapira ng mga aktibidades and mga nagkapira po ng mga giniribo kan sa tuyang mga opisyales sa city government. And this time, sa pangaran po kan samuyang boss sa opisina, ang sa tuyang alkalde, of course, kasabay tangon yan mga kababayan ang action officer kang solid waste management no sa city government, and we're so lucky to have him at a very short notice mga kababayan. Nakakasabay ta sa kunyan ng pagkaldaw no, supposedly kasabay ko kuta si City Vice Mayor Charo Dichoso no, Lugronio, kaya lang may mas importante po na lakaw si Vice text sa tuyang kunya na aldaw no, may siguro next program digdi sa City Updates makakasabay ta po ang busy alkalde kan syudad. Dahil na po ako mapahaloy, kasabay ko po mga tugang Mr. Biner Hamisola, ang action officer po kang Solid Waste Management Office. Sir, good morning. Welcome po sa Sorsogon City Updates. Okay, thank you so much, Dudes, and good morning po sa gabos na nag-antabay kan programang Sorsogon City Updates. So ngunyan sa mga pong ilalatag ang mga pigigibo asin gigibuon kan Solid Waste Management Office. Yan, very clear po yung sinabi ni Sir Viner, ano, ang ano na po ang update, ano na po ang mga nagibo, ano po ang mga present na eksistidong pinagigibo tabi as far as the Solid Waste Management Program is concerned. Ano po ang mga future na mga pigpaplano kan sa indang opisina. Siguro sir, latagan ta siguro sa tayo mga kababayan, ano po ang mga nagibo na, ano na po ang mga presente ng mga pinagigibo, and what are the future plans sa indang opisina tabi. Okay, so presently po we started the plans actually nung October, ano. And this November and December, padagos po ang information and education campaign sa Giraray. Kumbaga, halos po kung kikihiling nindo, dahil na po ako nagdadara ki PowerPoint presentation sa Barangay. Information and Education Campaign. Maybe if the need arises or kung kaipuhan talaga kan barangay na magpurok-purok, pigbilin ko man po yan sa inda, especially sa mga naduman ko na barangay, na kung kaipuhan tapasabuton ang tao, nakdara-dara po ang PowerPoint presentation, mabit-bit po kita. Alagad sabi nga ni Puninda, haluyo na po ngaya ini napigahalat mi talaga kung ano ang dapat gibuon. So, inot po na sa tuyang reorient is siyempre ang sa tuyang mga sa diring tao. Ano, ang mga street cleaners, ini po ang mga naglilinig dyan sa Tinampo. And pigibo ta po yan kan last week. After the reorientation, ang kaupod palanaan sa tuwing mga garbage truck drivers and the garbage collectors. Kasi naging problema po ini dati na ang rason, nagsisegregate ngaya kami, tapos paghakot ngaya, biri uman giraray. Okay, so okay. Yan, reorientation po niya to. Madali naman po na masabutan kan sa tuwing mga garbage collector kasi kumbaga sabi ta nga ni
pero may kuinigin sasabi sila na madali kita magpasabuton kay kita mga tao. Ang sabi ko, mayo man, ora man sin bagay na dain nakukuha sa maray na urulay. Ayan. Mga tugang, of course may mga sadiri po na pigigibo ang mga barangay, sir, as far as waste management ninda. May mga pinagigibo na din sila. Okay. Actually, meron din sila. Inihiri mo na ini sa kanilang barangay na sinda mismo na sa espersos kan barangay captain, special mention ko po digdi si saludo ako kay barangay chairwoman si Mate Perdigon. Actually, sa Kambulaga yan. Sa Kambulaga. Ang inihimo niya kasi biner ngaya, ang giniirog ko ngaya, ang nahiling ko ngaya sa tugos. Nagpapahakot ngaya sinda sa indang mga, may eco-aid ngaya sila na pigbutang. Naghagad man ngaya ako sa city ki eco-aid. Tinawan ngaya ako kay Saro. Ngunyan, ang salary ngaya kay ni, alam mo kung piraam eco-aid din daw? An eco-aid of the barangay. Unom ang naghahakot sa inda. Biro mo yan, kumbaga talagang yaon sa kung sabi nasa niya, puso nasa puso ang pagtrabaho. Kaya sabi ko, dili ako sa di madidipisilan dahil sa paglibot-libot ko tabi, halos gabos na barangay officials, talagang sabi ninda, gusto mi na talagang maghiling na malinig talaga ang Sorsogon. Nagigibo nga ni kan iba, nata. Sa Indaday. Sa Sorsogon day. Sir, sa paglibot-libot din sa mga barangay ngunyan, siyempre, inagihan kita kang Typhoon Glenda. Siyempre, inagihan kita ka itong Intiro Haros, may mga basura, no? But ano ang target talaga? Is it yung basura na nag-uugpa lang sa palibutan or itong basura from the households ang target kang sa inobisina? Ang po niya to niyan, Arog po kay ni kasi we will be implementing really kumbaga seryoso po ang satuyang mayor kasi pet project po niya ini kaya po siya naglaog sa pagiging mayor. Gusto niya talaga ining solid waste management nang mapalinig ang lugar. Siguro nahiling ini ma'am kung nag-iikot-ikot siya sa mga ibang place kung na-invite po siya. So, ayaon ang ipatupad po talaga ang Republic Act 9003 or the Solid Waste Management Act of 2000 na ang pinaka-salient points po kay ni is ang isegregate o lain-lainon ang basura. So, ngunyan, problema ta ang dump site. No? Dump site, okay. So, dadangog ta po yung permi na ngaya ang basura sa Sorsogon yaon nagabo sa bakon. So dahil po kami mahandal dahil maabot na po kita sa punto na dain ng radarhon dyan na basura, kundi ito pong pigaapod niya itong mga residual waste na lang or itong dain na talagang pakinabang. Dahil kahapot dito kung arin ang concern ta talaga yung nasa pinakainot ang concern siyempre ang basura nato na nasa balay. Okay. Ito na mga dampig na basura, natural na po yan, especially pag kumbaga seasonal man ngaya yan. Pero itong mga basurang yaon sa harong mismo, masegregate po kita or lalain-lainon ta po ang basura dyan mismo from the source. Okay, sa harong po medyo madidipisilan po kita. Kainita, syempre, lain man kita sanay na insisiparatan basura. Ang nabubulok sa di nabubulok. Kaya masabi nila, kapagalman ngayakaan. Totoo po yan. Alagad, kung nahilingon po nila, yaong ka nakahampang ka sa kusina, nagluluto ka, mapanit ka sa sibuyas. Ang panit ka sa sibuyas, nabubulok. Mabukas ka ki sardinas. And lata ka sardinas, di nabubulok. Madali mo kasi nabubulok, madali kasi nabubulok malambot. Okay, so yan po ang pinakaano nato na segregation at source. Dumampasan na sa And daiman po kita madidipisilang magpasunod sa barangay kasi sabi ko nga ni yaon unwillingness kan mga barangay officials. So kaipuhan lang po na talagang subaybayan ang tabayanan.
Dako lang bagay tabi ni mga kababayan na igwa po ngunyan ni may follow through duman sa mga pinigibukan mga barangays. Ano po? So nagiikot ka mo sa opisina nindo sa mga barangays just to remind the barangay officials na dapat maging seryoso sa kampanya. Opo. And saro pa, dai ko na sabi ko nga ni, in pigahapot ko ining mga barangays, kung hahakutan pa o dai na. So, ibig sabihin, pag hahakutan, doon dumanon kantrak. Taan, okay. sistema po niya tungon yan, madyan baga sa mga barangays, maikot, sige taririk, especially sa mga villages, mataririk ang track. So, nakasarabit na bagaan sa tuyang mga basura. So, iningon niya na maabot na sistema, dahil na po araw kaan ang gigibuunta. Since magsisegregate kita, may eco-aid na po na before pa mag-abot ang truck, abisuhan na kita. What do you mean, sir? Antes pa mag-abot sa truck, duman, abisuhan na nayaon na paabot sa truck. So may maparam sa tao. Iko na kita sin. Kumbaga, sinda na may eco-aid kita na o ni na kukuanon minaan mga basurang di nabubulok kasi may schedule na po kay takaan. So that is Monday, Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday. So 5 aldaw po ang sa nabubulok na. Ang nabubulok is Monday, Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday. So, 5 aldaw. Ang sa nabubulok, yan? Nabubulok. What about ito mga... Di nabubulok naman, that is Tuesday and Thursday. TTH lang. Or, pwede naman pong dain na ipahakot kasi we have our eco-aids. Itong mga di nabubulok, pwedeng pakinabangan, ipabakal. Pwedeng ipabakal po ito mapakinabangan. Kan sa tuyang barangay na. So, duwang options po yan. And ang nabubulok, pwede pa natong pakinabangan, may MRF baga ang city. So, duman, eco-compost po yan. Gigibuon ta pong fertilizer. And ito pong mga matrabaho man duman sa MRF, wherein yaon po ang composting area. And mga nagibong fertilizer out of the nabubulok na bagay, pwede din ibenta yun. Pwedeng pagkakitaan. May mga nagmamati, may mga naghihilingon yan kasi live din kita sa Wow Smile Radio, tabi sir, ano po. May mga suggestions hinda, limbawa, sa barangay ninda. Ano yan? Duman sa pagpasirindo sa consultation, ano yan? Barangay ba? Barangay officials lang ba? Or do we need to consult the barangay residents? The residents, of course. Okay. Presently, kasi nakikisit in lang po ako sa mga sessions nila. But sabi ko, kung may mga gustong imbitaron nga niya, kasi pagbuo ko talaga sindasin komitiba sa mga solid waste, duman mismo sa lugar ninda. Makuha sila sin members sa mga organizations na yaon sa kanila, sa mga residentes. Wow. So, talagang talagang kumbaga, we involve the barangay. Yeah. We involve even the households. Yes, apo. Kasi, sa totoo lang, sir, grabe naman talaga na matita when it comes to solid waste program, di ba? Management program. Dakulo na kita mga nasabi, dakulo na kita mga plano. But, just the same, pag abot mo sa barangay, sa households, siguro, pira lang na porsentahe talaga sa satuya po, mga kababayan. Pasensya na tabi, kamo kasi maski kami kayo, maski ako kayo, medyo biktima man. Pira lang po na porsentahe sa tuya. Naigwa talaga pag makulog, duman sa kampanya kan sa tuyang gobyerno na magsigregar kita. Now, this time, may plano po ang city government, ang opisina na Raser Vener, na Raser Junji, na day nahahakuton, so day talaga tabi mga tugang magsigregar. Medyo madugo ini tabi, Sir Vener, paki-explicar ba tabi kayo ni? Okay, so ini pong plano na no segregation, no collection policy will be haloy pa man po January 1 pa man, we still have 2 months. So sabi ko nga sa mga taga-barangay, i-practice na niyan pa lang, mag-practice na po kita. And para dahil kita mag-abot po duman sa mag-iriwal kita na dahil ka mo paghakutan, syempre mabata kita. Minsan, sabi ko nga talagang di tayo ni magigibo, kay lain man kita nasanay. Halagad, dahil this is really a national law. May law po kayo ni habo man po ni Ma'am Sally na mag-abot kita sa punto na penalty.
So, duman po kasaad sa, sabi ko nga sa mga taga-barangay, itatao ko sa Indo ang kopya sa mga penalties man. Alagad, kung hanggat maaari, lain po kita ma-penalty. Paduman sa dahil penalidad. paduman sa pag-penalize. And inisabi ko nga nakukuha man po ini sa urulay. Ano? So, halimbawa, dahil kita nakasegregar, may naman po sa ang pag-segregate kung kuha na natin. Although kasi gabos man na hali man po sa tuya ang basura, lain man po yung basura sa iba na tao. Sa tuya yan eh. Sa tuya yan eh. Hali, kumbaga, ako ang nagibo kan sa kuyang basura. Kaya, kung lain ina segregated, dahil talaga yan hakuton this January 1. Niyan, i-segregate mo. Madali man lang ang Mag-start na. Mag-start na po kita kan segregation. Now, mag-start na po siguro ngunyan kasi mapagal paano ituod eh. Sabi kang mga psychologist, mga experts kaya nag-iisip sila 21 days kuno sir. 21 days you make something na consistent ka. Pagka consistent ka in 21 days magiging ugali mo na. Totoo po yan. Pero dakulaon nini na bagay po na we have to involve the households ang mga tao siguro talaga sa barangay na ma-involved sinda digdi sa program, not only the barangay officials. And the plans, yaon po ang sa schools, lain pa po kami nakapasiring dyan. Kaya sabi ko nga di man talaga madidipisilan ng satuyang mga households because we will be involving your children. Sa school pa lang, mapadara po kita dyan sin mga basura. Na mga, from the school, from the students. From the students. Ayun, yun yung parang kininto mo na yun sa akin Isa din na sa magiging programa na ang mga kaakian, magbibit-bit po kan mga di nabubulok na pwedeng pakinabangan, babakalon po iyan, babayadan sa eskwelahan. Actually, may nakaulay na ako ngunya na kasuha po na junk shop owners, bali dua pa lang po nakaulay ko, and they are also willing na magbilin po nin kwarta sa maestra and para mabayadan ito na So parang mismo ang mga aki sa murang edad ninda, taganta sinda nin responsibilidad lalo na sa basura. Parang that early matukduan na sinda na ang basura dahil ini basta-basta. Ayun. And aram na ninda kung ano ang nabubulok, and the effects of it. Kasi may mga din ako siguro mawalatan ko din infomercials regarding the effects of the waste. Mga kababayan, sa mga nanay, tatay ng tahanan, ang problema sir kasi minsan sa sobrang kabisihan, ang nawawala talaga sa tuya ito na mga kaurupod na dyan sa balay na dapat din matagan man nin information. Lecture. Kasi kita, halimbawa, kita naka-attender pero pag abot na kayan sa talagang actual lain man kita ang yaon duman. So it has to be i-disseminar din sa mga pag-urupod na dyan sa mga balay. So, abali, kumbaga, ita sa harong, pag-urulayan tayan kung paano yan magigibo na pag-segregar kan basura. May kapot na nagdi-serviner, may mga text, inura na ako digdiki text messages. Pero ibabasahon mi po ini na mga text messages nindo digdi sa concern nindo sa basura. Kaya lang, may gusto akong ihapot pa kay Serviner, digdi sa mga barangay. Ano mga barangay ang target talaga? Ano mga barangay ang kukuhaan or pigaagihan ngunyan kan mga basura? Okay. Kasi siyempre may mga barangay outskirts, for example, dyan sa Abuyog, kikuha pa ba dyan? Sa Marinas, kikuha pa ba dyan? Sa digdi sa Bulabog, sa Bukal-Bukalan, nagkukuha pa ba dyan ng basura? So siguro, maraman tayo ngunyan, what are those areas na talagang priority na iikutan kan sa to'y mga trucks? Okay. Sir? Ang priorities po na iikutan kan truck sigun sa plano is ito pong mga wara na talaga sin lugar for composting. Ibig sabihin, di na talaga wala na sin mabutangan sa ito na gustuhon maninda mag-compost ng mga nabubulok na basura. So wala na talaga nila parehas di sa, let's say, sirangan, di sa pulverista. Ayan, kaulay ko ang pulverista. Even ang tao nga na matrabaho or the aids na mahakot, wala sindan makuha na tao. Yeah. Kasi puro empleyado. Okay. Then, ano pang barangay ang I think
sabitan according to the barangay captain, wala man nga kaming lugar. Alagad na hiling kuman igwa, kaya lang sabi nga niya privado. Okay. So, sabi ko baka pwedeng kaulayon. Kasi as much as possible, mas maray po na yung halos wala na po kitang darahon sa dump site. Okay. Para makalesen po yan sa gastusan gobyerno. So more or less, maaraman ninda kung ang lugar wala na butangan talaga, kiimbakan, kibasura, Yes. pwede itong agihan talaga. Yeah. So they are going to present na ini ang barangay may dapat agihan. Talagang inaano ko, sa pag-ikot ko, yan na po ang hapot niya to. Say for example, galing na din po ako kasi in the time ko po, in the tempo ko po na session ninda. So, even ang mga pinakahararayo niya itong barangay, talagang din naman ko. Kaya nung pinakauna kong naduman talaga ang salvasyon. So sabi man ni Kapitan, kaipuhan, anuhan pasinda, Salvasyon hakutan. sa West District? Sa West District. Okay. Sabi ko, inlatag ko man sa iya ko natataan, makakutan pa. Sabi ko, an inihimo ninda, di may mga bulod-bulod pa naman, bibit-biton mo, masakat ka pa dun sa highway just to bring the basura. Ay sabi ko sa Inda, araw po kayo ni dako-dako pa ang mga kabubudlan na pwedeng pagbutangan. Kasi nagka-uron yun po ang kabus na konseho na dain na sinda mapahakot. Ang salvasyon. Ang salvasyon. Wow, congratulations dyan sa salvasyon ha. So magkakaigwak sinda, kisa diri ko niya nabutangan in basura ng barangay. Okay. May MRF na po sinda, yan pa, saro pa yung naging problema nila. Ang MRF kasi, or the Materials Recovery Facility, kansarong barangay, nagiribo po sindakaan, alagad, lainin daram kung anano ang function kay itong MRF. So wala din naman. Meron. Kaya lang ang nangyari, basurahan. At talagang ginibong basurahan. Lahat na ng basura, intatarapok na dito. Maski Sala ano na po lang. yan. Ang MRF, butangan po ina, tambakan ta po ina, or that is the final na lugar ng sorting, final sorting. Hinakot po ang satuyang mga basurang nabubulok kasi hindi nabubulok, segregated. Pagdating duman sa aayuson pa din po yan. So, final sorting na lang or lilinisun duman sa MRF. Yung na nakabutangan, mga di nabubulok, ang nabubulok, and yung mga waste na dain ng pakinabang talaga. So, yan po ang segregate. Line po na bitun ta ang basura, nanduman ta ilaag. O sige, segregate na yan. Hindi. Ganun po. Kaya halos, sabi nga ninda, dahil mo po ngayon araw, ang pagkahunang isang tao, basurahan talaga, or dump site, nagiging ka. Kaya, inano na ninda yun, in Rinuba. And another thing, si former barangay chairman Tita Disquitado, talagang hinimo niya na segregation. Ang naging problema niya, wala man daw naghahakot na-segregate cellophane. na. Na-segregate na Plastic. ninda. Ito na cellophane na. Ang piga po na ito na plastic na. Niyan ko lang naaraman na sa junk shop, iba ang kategory pa ninda. Ang pag-plastic, sinabi mong plastic, iyo ini ang mga plastic chairs. Plastic. Plastic mga palanggana. Yan pala. Baka man cellophane. Ang cellophane. Ako man, pag hindi ko masan plastic, plastic na mga Intiro na. pambalot. Okay. So yun, kadaklan po, kaya lain ninda yung titipon, kaya wala man daw sinagbabakal. Okay. Niyan, si Tita man, Disquitado, nagtipon man, wala man nagkuha. Totoo, kasi wala man po kayo ito kinagbakal. Ngunyan, igwa man po talaga ka ang kinagbabakal na cellophane. So, sa ispersos po ni Mayor, nakiistoryahan po siya sa Manila, nakikoordinate na po kita sa Manila. Tandaan po nila, babakalo na po ito na mga cellophane. May igwa na kitang buyer kaan. Anyway, nakulaon tabi din na bagay ngunya na ma-identify ta ang mga barangay. So siguro from every now and then mapaaram kita na sa barangay na ini araw kayo na ni status nindo. No, pasensya siguro kasi dapat stir up taan barangay na suportahanan sa mga barangay officials sa din na programa sa Solid Waste Management Program. And also we have siguro sa nakikita ko dudes ang mga barangay na dili na hahakutan or agihan contract. So ini saro ining makakatipid kita sa gasolina and sa tao. So from salvation hanggang
ginlahon. Aha. Parang So, yan ang nahiling ko na Aha. igwa pa da sin mga composting area. Kasi Kasi agricultural land vast po yan. ano pa eh, nakulaon pa na Nakulaon, lugar. yes. And mapakinabangan sa mga barangay ang basura talaga. Lain lang nato nahahatagan pa nila din importansya because lain man nato, kumbaga, lain na di-discuss, lain na ipapakita sa tao. Dahil pang system actually. Iyan. Kagaya ng ano naton, ang present na sistema, may nagraralaog da ng mga parabakal sin basura, alagad pili lang. So may nawawalat man giraray sa tuya. Now, ang saro sir sa concern ta is pag na segregar yan duman sa indang MRF, may ano ba na mahakot yan ang mga pigasabi mo? Yes, oo. Pasiri or ang junk shop ang maduman sa inda? Ano ang Ganito setup? yun. Ang trucks talagang direkta na yan maduman sa ang ating mga garbage truck line na mabalay-balay. Even dito sa mga sentro ngayon na igwaman in MRF, sa MRF na or sa pick-up points na yan maduman. Dahil na kita maharong-harong. Kasi talagang para mahiling ta na talagang segregated ang basura. So may point din na dapat madisiplina dahil lang basta-basta kung saan-saan lang. Yeah, oo. Ayan. So, ang kagaya nung sa pulverista, igwa po sindada sin mga sabitan, nakabutang dito, nakasarabit ng plastic. So, ang problema ni Kapitan, lain man ngayon na binir-intiro basura sa pulverista. Ayun. Kaya imbibirit-bit ko no sa mga, mga hali dito sa ibang barangay. San Juan ngaya, ang mga nagtitirinda pasiring sa sentro. Or ito totoo man po yan kasi syempre kung maluwas ka, masabi, darhong ko na lang ina basura, may sabitan man duman. Taduman nag-aagi ang truck. Di ba? Actually, nangyayari yan, sir eh. May mga areas na bibiyahe pa tricycle, ibubutang duman sa aramid ng tambakan ng basura. May mga araw kayo na mga households talaga eh. And especially, kaya man po yan nagigibo because may nahiling sinda duman na basurahan. Di ba? Kagaya nung sa bibingkahan kahapon, haliman po ako, sabi ko, nag-request po ako na haliun sa highway ang mga basurahan. Kasi nahihimo na lang na dump site o pag may maagi na tricycle, may basura, masabad. May kun makashoot. Yun. Or maaragi, butangan ngayon sin basura, dito na lang itatarambak. Then, sinda, aminado man po sinda na oo talaga ngayon. So ngayon, sabi ko, nag-request ako na ibutang po ito sa harapan sa mga establishmento na may bantay. May bantay. Ayun. Kasi ang nangyayari po mga kababayan, tama Sir Viner, kung bubutangan mo basura duman sa lugar na bakante, chances are butangan talaga yung basura. Na bako po segregado. Okay, so kasi kung mag-implement kita kang no segregation, no collection policy, kahirak man itong area na ito duman kasi dito na si segregar of course. So it's high time siguro tabi na from time to time araw kay sir may mga hapot na sabi good morning tabi Sir Dudes and kay Mr. Hamisula. Ang problema mi digdi sa bibingkahan kasi may mga nasa looban na didaraan sa indang basura digdi sa luwasan. Ang paghuna kan mga nagkukolekta sa muya ini na mga basura ini ugaring hali duman sa looban. Oo, mga basura kuno sir nahali sa iba tapos bibutang duman sa luwasan. So yan, salamat nun sa concern na nato na kababayan, ugaliun na po niya to yan na kumbaga magsumbong na maging vigilant kita. If we really want our place na maayos, kita mismo maging kumbaga tagasita. Dumanon ta po yan, lain taman po ina, babaguhon or babaudan. Dumanon ta, pasabuton ta po kung napapano ang pag. Kasi siyempre, lain man po nindarab, di man po ina matugot na dito sa lugar ninda, kumbaga tambak, siyempre, di man nindadarahon po ang mga basura. So, kaya lang, kailangan lang po paintindihon. Ay, di na nga ni sir. Totoo yan tabi sir, ang problema talaga wala disiplina ang mga tao digdi sa barangay mi sa bibingkahan. Grabe na ang pasabot na kapitan, nagralaog na sa Radyon Chihiro na digdi kay mga polyitos, pero ang tao talaga di na didisiplina. Paano daw sa di? Okay. Yan po, sabi ko nga ni, wala man po nin bagay na dai nakukuha sa pakiulay. Ang papel po kaya dai manaka taram.
nahatagan ba kayo ito? Dahil man tataw magbasa. Hindi, biro lang. Binasa man, namo talaga Binasa basura. man, dahil man nasabutan. Okay. So, kaipuhan, siguro, talagang sabi ko nga ni po, madugo-dugo ini na trabaho, kaya kaipuhan po ang kooperasyon niyato na ng mga nakaintindi. Ano po? So, asahan niyo po, ito na nag-text, ang number ko, i-text niyo po ako kay Dumanunta po yan na Ayan. kung pwedeng doon man na kita makiturog, tanghaning masigregitan basura, himuunta po yan. That's how serious the campaign now for the solid waste management program. Actually, gusto kong mention na rin ini sir, hanga ako sa esperso niya na pigigibo kang barangay Bibingkahan. In yes, fact, Sara Kapitan Ruel Santa Ana, pagtukaw ng gayad ni Kapitan Ruel Santa Ana, saro sa pag-iisip niya, paano daw ngayon mapalinig talaga Bibingkahan? In connection with the program kan city government, buminakal pa sinda nin Sa diri na sa diri Totoo ha. yan. Wala man kay digdi sa barangay sa Sorsogon City na may barangay na may sa diring dump truck. Ang barangay Bibingkahan, por medyo kan sayang, grabe talagang ang nagkasararo sinda dyan ng mga barangay officials na palinigon talaga ang barangay Bibingkahan. Tadakula baga sir ang Bibingkahan. Although igwa na dyan may mga MRF na din May MRF Meron, dyan sa Bibingkahan Kaya lang sa kadakulaan talaga kan barangay, iyon yung pag-iisip na kapitan na maglaog before pa kan dump truck sir, igwa na dyan ki tricycle. May tricycle na dyan na naglilibot sa kapitan. But then again, tama ito na texter na may mga tao talaga na dahil nagsusunod. Bata, siyempre, sa barangay, magkaparrientes man lang dyan. Ayo. Nan medyo habo taman makaprovokar, siguro, ang mga opisyalis dyan. Kaya, minsan, bigpipiriyungan na lang ini ng mga arugan But then again, sabi ni Sir Biner, pakikiulay. Okay. Uh-huh. And sa Barangay Bibingkahan, kahapon yun ako nag-session po sinda. And sa nag-istoryahan kami sa session, sabi ni Kap, haloy-haloy ini na urulay kaya may kami noon special committee hearing kami Para lang dyan. para lang po dyan. Intended for Oo. that, okay? sabi ko kay kagawad into lain ta na ini pagparahaloyon kaipuhan pag urulayan ta po ini kung papano asin papano ang manera lahat gabus na is resources yaon sa Bibingkahan. Kaya madaliun po naton ini mapasunod. Sigurado po ako. When you say resources, what does it mean? Say for example, they have the tao. May tabo. Oo. Okay. Yaon ang tao. May eco-aids Kada sila? may eco-aids sinda. They Okay. have 8 eco-aids. Kaya nga sabi ko, dain na i-implementar. Or nataarog ba rin kayo ni? Yaon may sasakyan na May panghakot. dump truck, Diba? okay. May dump truck sinda. May kadakol duman, may junk shop na din sinda duman. Sa Bibingkahan, yaon yan, Yaman ng gad, oo. So, ayun. Kaya, imposibleng data po ini mapasunod. Tamang pakiulay, tama Tama. sigurong timing ini. Timing, oo. Kaya lang sabi nga ni Sir Biner, tuturugan niya ini. Pag na nagsisegregate, sige po, makiturog ako, taturuan ko kung ba na. Medyo mapagal-pagal because yun ay yung comfort zone ta. Pag may basura, Oo. tapok. Pag may basura, kung saan-saan lang yan. Totoo yan. Parang yun ay ang komportable Oo. na kita mga kababayan. And sa pa na ugali, sa mga sa transport sector naman po ini, although dahil ko pa ini na tatap, dahil ko pa naduduman, ininut ko talaga ang mga barangays and masunod kayo ni ang school and of course ang sa tuyang sa transport sector naman may nadangog ako kay ni na may mga nagsisirilig man ngayon, hindi nga ito para tarapok na. Di ba mga May pigbabayadan? pigbabayadan. Ano lang yung trabaho unin da. Ayo, ano? Tapos niyan, sigitan hanap nin mayad na serbisyo. Matiano, kung ibabayad na natin, kung napalinis natin ito, di wala na kita nin para silhig. Diba? Dahil nagtamabayad ki para silhig. Actually, nailing ko yan. Kang kasanggayahan, grabe ang nailing ko hapon, grabe ang basura talaga. Pero pag mata ko, sir, 4 o'clock in the morning, nagluluwas na ako 4 o'clock in the morning, nahiling ko, malinigo na ang sentro. May naglilinis talaga. Ang problema po, yun ay nabigay sabi ni Sir Biner, ang sisaralamog na lang ang basura ta. And, take note, sa Santa Teresita, sir, naging problema talaga ang basura. It's a problem na somehow, sana dahil man ini maging disaster kasi may mga vulnerable areas duman na maaaring if there's kung grabe ang basura, grabe yaw ng hazard. Yes. Pag nagkaigwang hazard, yaw ng mga vulnerable families dyan, magkakaigwa po din possible disaster. Di ba? Kaya sa Payatas. Yun. Yung nangyari sa Payatas na, syempre, pinagkakakitaan po ang basura. Minsan duman na sinda nag-stay. Nagdadakol talaga kasi di man baga na ahali na
kunhain an may pagkakitaan kayaw ng tao. Mga tugang, baka maresolveran din tama Sir Biner, baka maresolveran talaga ang problema, maaresta ang problema, not only ang kalinigan digdi sa sentro, but ang problema dyan sa Santa Teresita ngunya na kung saan pag nag-uuran tabi, sir, nababa ang basura sa bay, duman sa dagat Kaya may mga ma-arrest kitang problem kung kita mismo sumunod nan madisiplina talaga. Oo. Dako lang bagay ni. So siguro from time to time magtataga luwas kami ni Sir Biner digdi sa television, no? And then hagadon ta ang kooperasyon kan Lambang Saro. Kasi day po ini kaya kan mga barangay officials niya to, not even Mayor Salili. Day ini kaya ni Mayor siya mismo solo lang, no? This has been a concern kang gabos, no? This is everybody's concern, and hindi tabi Sir Biner, koordinasyon mo yan ang pigigibo mo. Coordination to the barangays. Kumbaga talagang pakiulay sa mga barangays. And talagang very timely kasi haluyo naman po daw ninday ni napigalat kung papano. Although they have the ideas, kaya lang lain tama. Like kung may sasabi na tamauno na ako, kaya lang segundo man sa nagkakirita tanan na example sa ibang lugar, kukopyahon ta po yan. Ayun. So, wako man maraot mangupya. Basta tama. So, basta tama. Lain lang sa examen. Basta tama. Basta tama din kukopya. Okay. May mga text pa digdi, sir. Digdi po sa pulburista, sakit talaga kung saan makakuha nin pwede pambutangan maski nga mga balay gusto mangpunta magbutang sin basurahan ninda kaya lang wala talaga. Pulburista. Yung nga dito tapos ko pala dito rin kung natapos ito na sabitan. Sabi ko kay Kapitan Kap, haliw na lang po yan na sabitan. Isa na nga pinaributangan mga basura. Sabi ko, di makuha po kita kitawo na mag-house to house. Napiraman sa nanharong dyan. Then, prior to the coming Santrak, nakaluwas na po ang basura. Ayun. Mga nabubulok na basura. Mas lesser ang may ma-inform, may ingino to. Yan ang basura. Araw kayan. Sir Dudes, pakihapot lang kung ano ang pwedeng gibuhon sa basura digdi sa plaza. Kasi kanya-kanya talaga, nandi talaga nagsisegregar. Yan ang problema. Okay. Ang sa plaza, special po ang treatment niya to sa basura sa plaza. Daily po ang collections natin dyan. And may ipapaapod po na meeting si Attorney Laceda sa gabos na section sa Vendors Association dyan, ang sa tuyang meat, vegetable, and fish section. So, pagtatarabangan tapo ini, kakaulayon niya to kung paano ang gigibuon matalaga man kita da nin tawo kay sabi ko nga ni since ini na mga sa tuyang mga negosyante busy na nagbibenta so papanuhon kung paano na manner ani himuunta tanganing nasisegregate ang basura makuha asin kung sa inta dyan maitambakan basura kasi nakiling mo dyan pag nagpapanit ba kasi dayaon sa although inpupunpun man na kaya lang lain taman maiwasan na talagang dakulan mawawalan. Okay, so matin bubutang tagihapon di daan monitoring sa itaas and may tugtog gihapon kamo dyan sa market na paano ang tagihapon. So iba ang special ang treatment natin duman sa market. So imi-meeting pa yan i-disseminate pa sa information. Saro paligdi po from Bibingkahan Tabi ito. Good morning. Napakaganda po ng program kaya lang kapag ka naipon na po yung basura pag nilagay na sa dump truck sama-sama na kahit yung nasegregate. Nasabi na natin yung kanina, di ba? Asahan niyo po line na mangyayari. Ayan, oo. Mga malalaking hospital po na dito, paano po ang pagkuha ng kanilang basura at paano po ang treatment nito? Okay. So, ang special waste po ang special natin waste dyan. yan, Ang special waste po ang natin dyan. Actually, the hospitals, they themselves, aram ninda kung paano iyan itatapok. Or paano yan i-set aside na mga basura kung saan yan dapat kasi maski sa sa provincial hospital aram ko igway na sino kasi san yaw na ko permi nahiling ko man na may didingayan namon bubutang ini na mga hazardous na mga basura. Ngunyan siguro lain taman po na pupulbos yan nagabos na empleyado
tatauan pigigibo. Kaya siguro reminder giraray. So diyan pa mo kita giraray kay may mga nagreklamo na nga ni na basurero, at least tatao na yung mga sa tuyang mga basurero or our garbage collector nagreklamo sinda na ng mga yadi sa agencies, mas madali yan kasi Dapat ugali na ugali ng tao. Yan ang bilin po talaga ni Ma'am Sally na dili kita penalty kasi mas mayad nga yan na nagtatrabaho or inhihimo sa tao dahil gusto ninda. No? So, ibig sabihin na sasabutan kung ano ang magiging consequence ng inhihimo. Basahan ko rin ni Sir, sana dili tabi ni ngaskugon ini kay kami gusto mo man talaga makatabang sa paglinig sa tuyang lugar. Amo man ko no, medyo may edad na tabi kami, haloy na ini na programa, sana mangyari. Yes, sana so, dili ni ngaskugon. basta lain ako pugulan ni Mayor. Kasi actually before na ano na ini, nahimo umi na ini, kaya lang pinugulan ka? Pinugulan talagang sabi, inraraot ko ang political career. Kaya biro mo di ka mahakutan. Ang kagayunan kayo ni sa kay Mayor Sir, modesty aside, ang alkalde kan syudad, dahil niya pag-iisip ko niyan ngayon kung politika o kung ano. Ang importante sa kaya nga baga, mauswag na lugar, malinig na lugar, mauswag na lugar, malinig na syudad. Iyan talaga ano niya Regardless kung may mararabasan, di ba? Sabi nga ni Mayor, ang politika, 45 days lang tapos na kita sa to. So ini yan na inihimo para po ini sa kakayadan sa Gabos. Sa paglibot-libot. And aside from that, lain lang po ini kay hihimo kita. Kumbaga, inihimo tayo ini na pagpalinisan lugar dahil sa 9003. Okay. Inihimo ta pa po ini because kita ang potential na sa tourism po, sa aspeto sa turismo ang Sorsogon City adakulaon ang potential ta because kumbaga hamamani sa aton ang Ligaspi. Sabi mo nga ni baga dudes
an mga turista madigdi sa Sorsogon, aday na maturog duman sa Legazpi kay kun magtugaan ba yun? So, ang Sorsogon, wala kita sa na mga classes in kalamidad or Potential hazards, disaster. So, di sa Sorsogon, sa paglibot mi man sa nasa tourism po baga ako, inikot mi ni halos yaon gabusan. Kagayon talaga? Padamo. Spring, kadakot ang pwedeng ituro na, kaya lang, i-develop or i-enhance lang. Diit lang na, kuwan kayo ni, more make up. Sorsogon will be the best area for a tourism destination. Saro na lang sir siguro, grabe padigdihan mga nag-aabot ng mga text ako. Good morning, Tabi. Di lang dapat ang mga barangay officials ang maghiro. Dapat maghiro man maging mga organization sa barangay. Yeah, oo. Kaupod po sinda sa actually, yan sabi ko, bilugon nga na kung magbilog kita sin komitiba, kaupod ang mga NGOs and organizations sa sarong barangay. Dapat mapasabot kung saan o talaga magbatog ang pag no segregation, no collection policy. Ang no segregation, no collection policy will definitely start January 1. Alagad niyan pa lang, mag-segregate na po kita. Praktiso na. Pabayaan nyo kung inahakot, siyempre hakuton pa yun sa truck na kahit segregated or non-segregated, hakuton na permisan truck. Ngunyan, But on January 1, asahan po nindo, dahil na kita magkurulugan kibuot. Dahil na talaga yan hakuton. So, ini na, na posters, actually, kinausap ko na mga barangay na mag-post na din po sinda. Magbutang na sinda sa din ng mga polisiya sa city, para at least aware na din sila. Kahit maski lain sinda hahakutan, at least aram siyempre sa lain makadaan truck, duman mismo sa inda may naghahakot duman. Non-practice na siguro sa household mismo, nabubulok, hindi nabubulok. Yan, dapat practice na talaga yan. Makita na naman pakinabangan tapuan sa tuyang basura. Ayan, mga kababayan, yan po ang samuya siguro na pagpapaabot nin intindi kayo ni. Because kung dahil po inigigibuhon, problema. Pag nagigibo man kita, may mga date man na problema, pero ang end result, medyo magayon tabi. Sir Viner, final words, final message tabi sa ito mga tagantabay, lalo na digdi sa programang ini sa tuyang solid waste management. So, inuton ko na nga ang pagpaaram po sa Indukan programa. Mag-celebrate po baga kitakan sa tuyang Foundation Day on December 16. Sa tuyang opisina may pa-contest po ini sa Gabos na Barangay and Christmas tree making contest. I-disseminate ko na po ini sa Gabos na Barangay, sa 64 barangays. So please mag-cooperate po or para maipakita po natin ang suporta na kita talaga nagigibo sa segregation, kasi ang mga materials na gagamiton po didi bali recyclable materials. Christmas tree making. And on January 1, paluwas na din po kami sa information and contest din po sa the cleanest and greenest barangay. Ini po an awarding kay ini during the Pili Festival. So duman, bibidyohan ta po ang sarong barangay kung nata ini nang gana. So duman ta mahihiling an barangay na talagang nakapag-implementar kan no segregation, no collection policy. So mahihiling ta ang produkto kan organic fertilizer. Dahol pala niya ng mga aktibidad, naka-line up na siya. Naka-line up na yan. And may mga reward system. Yeah, kumbaga, i-sustain natin ang sistema po na ini. Muyata talagang maging malinis ang Sorsogon. Ayan, thank you very much po sir. Salamat unon sa halipot na panahon. Aram ko may mga bibisitahon ka pa mga barangay even Saturday. May session mamayang gabi yata, meron ka Baka makaiba ako dyan. Talisay and Makabugnon yan. Tomorrow, Sulukan and I think Almendras.
That's how serious mga kababayan ining kataning ko digdi sa pagtabang sa satuya, and may marching orders tabi ni kay City Mayor Sally Lee. Ang kagayunan ko yan, ikaw ang pigpupos, dahil ka pigaharang. Ako ang pagtutulak. Thank you very much, Sir Biner, mga kababayan. Yan po ang samuya po na pagkikipagtalastasan sa Indo. Sana suportaran tayo ni, and padagos po na magiging magayon po ini na programa kung kasabay po ang satuya mga kababayan. Sa pangalan po ni City Mayor Sally Lee, sa pangalan po ni Sir Biner Hamisola, and of course sa bilog na Konseho kan Syudad, sa paingunot man kan satuyang City Vice Mayor Honorable Charo Ditsuso Lugronyo, na makasabay ta ko na siguro in the next Saturdays, no? Makasabay ta siya digdi si Vice, habang ang satuyang alkalde po wara ngunyan digdi sa satuyang syudad. Si Dudes Marianito po ini sa pangalan po kan bilog na pamilya kang Serbisyo TV, asin kang Wow Smile Radio. Salamat po. Happy weekends. Good morning. Sorsogon City Update. Programang magtatao ng eksaktong impormasyon sa mga namamanuan. Sorsogon City Update. Madiskutir kan mga sensitibong issues sa satuyang kapalibutan. Sorsogon City Update. Mapahayag, asinmanantay, Kan mga pangyayari Na may kinaaraman sa paggogobyerno kan syudad ng Sorsogon. Sabayan, si Mayor Sally Lee. kada Sabado alas 7 ning pagkaaga, sa pagtatao ng update sa satuyang namamanwaan. magdangog Magpartisipar Asin makisumaro sa pagtatao ng impormasyon sa ikararahay kan syudad ng Sorsogon. para sa gobyernong may tunay na malasakit. Tunay na serbisyo. Lain pasakit sa tao. La 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 la